Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, ang Munting Tinig. Shout out sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Shout out sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na mga makukunat ang utak. Maliban lang doon sa mga miyembro ng INC na mga mababait at subscriber pa ng channel ko. Ang aking komentaryo, wala nang patumpik-tumpik, wala nang paligoy-ligoy. Bibirahin ko na ang Iglesia ni Cristo na mga mababaw mag-isip. Okay? Mahal ko ang mga INC na mga matatalino, mga magagaling mag-isip, hindi mga emotional. Wisdom ang ginagamit kaysa sa mga Iglesia ni Cristo na mga dualinganga na mang-away sa akin pag makomentaryuhan sila. Oh, gusto ko lang ipaalam sa inyo mga ICC, hindi ako chismoso. Okay? Hindi rin kayo chismosa. May mga nabalitaan tayo ulit at kumakalat ngayon sa social media. Lumabas po itong sample balot. Hindi pa ako magsabi kung yan po ay peke o yan po ay totoo. Hindi po ako nag-uulat sa inyo. Binabasa ko lang kung ano po ang nakikita ko sa social media. Karapatan ko po yon. Kung totoo man ito, edi congratulations sa inyo. Kung hindi ito, pwede pa kayong magbago. Intindihan ninyo mga alinganga mga Iglesia ni Cristo? Hindi ko kayo inaaway. Sadya kayo lang talaga mga palaaway. Kasi may nakita ako na sample balot. Tapos sa mga comment, hindi pa nga kami nakaalam kung sino yung endorse namin, meron na kayo. Mapapigilan mo ba yung tao mag-speculate? Ito, hindi ito speculation. May mga kumakalat na sample balot. Magpaliwanag, Iglesia ni Cristo. Ay mga membro nyo, do mga bugo, do mga alinganga. Pero, maliban lang sa mga INC na mga subscriber ng channel na ito dahil napakatalino nila, napakahusay nila mag-isip, hindi sila nang aaway, napakalawak ang kanilang pananaw sa buhay. Merong sample balot dito mga Kamunting Tinig na naglalaman ng mga pangalan ng mga kandidato na tatakbo sa pagkasenador. Gaya ng sabi ko sa inyo, wala akong pakialam, Iglesia ni Cristo, kung ganyan kayo katanga, ganyan kayo kamango, kung magagalit kayo sa akin. Dahil hindi naman ako nagde-declare ng gera laban sa relihiyon nyo. Pinapaalam ko lang sa inyo na kayo mga nang aaway ng mga Iglesia ni Cristo, mga mango kayo. Okay, ganito. Doon sa sample balot na kumakalat, doon daw po ang pangalan. Iglesia ni Cristo reportedly endorsed the following four senator. Kung totoo man ito, edi bahala kayo. Kung hindi totoo, edi pasinungalingan nyo. Ganon lang naman. Si Aquino ang number 1. Si Bam Aquino, in-endorse daw ng Iglesia ni Cristo. Si Bong Revilla. Si Cayetano Pia. Si Bato de la Rosa. Si Bongo, Marcoleta, Marcos Aimee, Villar Camil. What are your thoughts? So ano po ngayon ang inyong isip dyan, mga Iglesia ni Cristo? Yung mga pangalan ko ba talagang ayaw nyo suportahan? Ay di congratulations. Kung yung mga pangalan na nabanggit ko, hindi nyo susuportahan, ay di maraming salamat. Pero, hypothetical. Halimbawa, lumabas itong mga pangalan na ito. Si Aquino Bam, suportado ng Iglesia. Bong Revilla Jr., suportado ng Iglesia. Pia Cayetano, De La Rosa, Go, Marcoleta, Marcos, Villar. So kung sakaling totoo ito, iboboto nyo itong mga sinasabi ng Iglesia ni Cristo na mga leader nyo? Si Bong Revilla, napabalitaan yan, na kung saan ay dinadala niya po si Marcoleta sa kanyang lugar. May kumakalat daw na sample balot. Pero, palagi ding dumadalo si Ramon Bong Revilla sa rally ng Alyansa. Si Pia Cayetano, member din niya ng Alyansa. The rest, si Villar, si Marcos na Aimee, ayon, membro ng dati ng Alyansa. Pero wala na yan sila. Di na yan binabanggit ng Pangulo. Ngayon, ito lang ang masaya pag-usapan natin. Bakit kayo magagalit sa akin, INC, na mga mango? Kung suportahan, di ba malaki ang pakinabang ng Iglesia ni Cristo sa mga Villar? Di ba in-endorse si Sara Duterte yan? Na kung saan ini-endorso si Marcoleta? Anong masama doon? Kayo talaga mga
Iglesia ni Cristo nga mga ipokrito kayo ha. Oh, ngayon, punta tayo kay Camille Villar. Hindi niyo bubutuhin si Camille Villar. Posisibling i-endorso yan ng inyong mga leader dahil in-endorso ni Sara yan eh. Oh, di ba si Sara Duterte dumating sa meeting ni Abansi ni Marcoleta? Tuwang-tuwa pa nga kayo kasi punong-puno. Bakit? Kung hindi ba iglesia si Marcoleta, mapupuno ba ang Araneta? Sino ba magbubuto sa kanya? Sige nga. O ito, si Amy Marcos. Di ba in-endorso din ito ni ni Sara Duterte? Na kung saan suportado ng Iglesia ni Cristo si Sara? Uy, bakit magagalit kayo? Ayaw nyo ba sa kanila? Ayaw nyo ba kay Villar? Ayaw nyo ba kay Marcos? O, ayaw nyo ba kay Marcoleta? Lahat ng dumaluhata, membro ng iglesia doon sa Aranete Coliseum. Ayaw nyo ba kay Bongo? Ayaw nyo kay De La Rosa? Iglesia ni Cristo. O, ayaw nyo kay Pia Cayetano? Ayaw nyo kay Bong Revilla? Ayaw nyo kay Bam Aquino? O, sino gusto nyong iboboto? Alyansa. Di congratulations. Yan lang naman ang sinasabi ko. Kung may napabalitaan nga na may na-endorse ng Iglesia ni Cristo, so ibig sabihin, kung galit na galit kayo sa akin, galit-galit kayo sa amin, dahil pinapangunahan namin kayo kasi kumakalat yung mga ganitong klaseng mga usapin sa social media, yung lahat ng nabanggit ko ng mga senatoriables, hindi nyo pala gusto. Hindi nyo pala gusto si Villar. Pag sakaling i-endorse ng iglesia, ayaw nyo pala kay Amy, ayaw nyo kay Marcoleta pag i-endorse ng iglesia, ayaw nyo kay Bongo, ayaw nyo kay Bato de la Rosa, ayaw nyo kay Cayetano, ayaw nyo kay Bong Revilla, ayaw nyo kay Bong Aquino, kay Bam Aquino, o sino pala yung gusto ninyo? Oh. Kaya kayo mga Iglesia ni Cristo nga mga mango at saka mga tanga, hindi ko kayo dinidiktahan. Hindi ako nagdidikta sa inyo, but you cannot control public opinion. O hypothetical, pag lumabas ang endorsement ng Iglesia ni Cristo, sa lahat ng nabanggit ko, wala siyang i-endorse dyan. At ang i-endorse niya ay ang karamihan sa mga alyansa. Magagalit kayo. Kasi magagalit na kayo kung puro kalyado ni Rodrigo Duterte ang i-endorse ng Iglesia ni Cristo. So mas lalo kayo magagalit kapag alyansa ang i-endorse ng Iglesia ni Cristo. Yun ang sinasabi ko. Huwag gamitin yung katangahan at kabubuhan. Mang-away lang kayo ng mang-away. So ibig sabihin, hindi pa lumabas kasi sabi ninyo 2 to 3 days bago pa po mag-endorse ang Iglesia ni Cristo dahil nangangapa pa kung sino yung manalo. Di ba si Bongo number 1 na? Di ba si Bato de la Rosa pasok na sa top 10? Halos lahat pasok yan sa top 10 ha. Si Bam Aquino nakapasok man yan sa top 12 sa ibang klaseng survey. Si Villar pasok man yan. Si Amy hindi pasok. Papasukin nyo. Ayaw nyo. Paisti-isti pa kayo. Yan si Marcoleta. Pag-endorse sa Iglesia ni Cristo yan, magagalit kayo. Bakit sabihin na, wala pa nga, pinapangunahan na kami. Ang tinatanong ko lang, mga membro ng iglesia, kung sakali i-endorse ng INC leadership ito mga tao na ito, anong gagawin nyo? Hindi nyo botohin? Adi labing salamat, maraming salamat. So ano gusto nyo? Alyansa? Edi mas lalong maraming salamat kung alyansa. Kung ayaw nyong alyansa, sino iboboto nyo? Si Lido yung mga Noisans candidate. Kayo nga mga Iglesia ni Cristo na mga hindi ko subscriber, tapos nang aaway kayo, dapat matulad ang pag-iisip ninyo sa mga Iglesia ni Cristo na nagsasubscribe sa channel ko na mga matitino mag-isip. Na minsan pinapasalamatan ko pa dahil may mga words of wisdom pa na mga naibibigay every time na magla-livestream ako. Matulungin sa pagbigay ng makabuluhang mensahe at opinyon. Samantalang kayo na mga INC ng mga Duterte, mga mango kayo, tanga pa kayo, abno pa kayo, nang aaway kayo na walang dahilan. Dahil ang tingin ninyo sa mga sarili nyo, mga untouchable kayo, na mga alinganga kayo. So uulitin ko, this sample ballot na kumakalat ngayon sa social media, hindi pa ito verified. Kung hindi ito verified, di ibig sabihin, huwag nyong sundin.
Kung verified man yan, eh di patunayan nyo kung makaya nyong butuhin yan. Pag binoto nyo lahat, so ibig sabihin ganun kababaw ang mentalidad ninyo. Pag butuhin mo, ganun kayo kababaw. So ngayon, kung hindi mababaw, eh di kung mataas ang karunungan nyo, eh di paglaban nyo. Kaya sa mga magko-comment ng mga Iglesia ni Cristo, ano po ang masasabi ninyo dito sa sample ballot na kumakalat ngayon? Authentic ba ito o hindi authentic? Kung hindi ito authentic, so ibig sabihin, hindi kayo naniniwala na si Villar, si Marcos, si Marcoleta, si Bongo, si De La Rosa, Cayetano, Bong Revilla, Aquino ay i-endorse ng Iglesia ni Cristo. So ibig sabihin, may inaasahan kayo. Dahil galit na galit man kayo pag sinabi natin na hindi naman yan ini-endorse ng Iglesia ni Cristo, wala pa kaming alam. So ibig sabihin, may mga gusto kayo na mga kandidato maliban dito sa kumakalat na nakalagay sa sample ballot na sinusuportahan ng mga leader ninyo na isinisiksik sa ulo ninyo at mga baga ninyo na butuhin. Did you get the logic? Sir, hindi man yan verified, hindi man yan authentic. Wala akong pakialam kung verified man yan, authentic man yan, or hindi. Ang tanong, masisikmura nyo bang butuhin ito? Kapag once na ikampanya ito ng Iglesia ni Cristo, butuhin nyo. Kung hindi nyo naman ito butuhin, itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 senador. Si Villar, si Marcos, Marcoleta, Go, De La Rosa, Cayetano, Bongo, Aquino. Sino ang gusto ninyong i-endorse na mga leader ninyo? Comment down below. Kung ayaw nyo dyan sa 8 na nabanggit, na dyan nakalagay sa sample ballot na di umano'y ipinapakalat na sa social media. Guys, mag-ingat kayo sa mga membro ninyo. Dahil ang mga membro ninyo, tatraidor din sa inyo. Iglesia ni Cristo. Kaya sa mga member ng Iglesia ni Cristo, na subscriber ng channel na to at hindi ako inaaway, maraming salamat po. Sa mga Iglesia ni Cristo nga mga napalaaway, daw mga demonyo kayo. Sobra pa kayo kay Judas Iscariote, mga tanga. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat. So once again, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. So huwag kalimutan mag-like, share at saka subscribe. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated at may nalalaman kayo. Huwag kayong manood sa mga DDS vlogger na puro katangahan ang tinuturo sa inyo. Okay? Again, maraming salamat sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na mga matitino na subscriber ng channel na ito. Sa mga bulayog na hindi nag-subscribe dahil maka Duterte sila, magpatuloy kayo sa pagiging bobo at tanga.